ba ang pinakasalan mo? Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sugi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romántico. Magandang umaga po mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. Akala ko ang puso ko. Dear Mr. Romantico, ako po si Oswald ng Fairview, Quezon City. Isa po ako sa masugid na listener ng inyong programa at hindi ko inaasang darating ang pagkakataong ako naman ang magsasalaysay ng aking love life. At gusto kong umpisahan ang aking kwento sa puntong pagod na ako sa paulit-ulit at nakababagot na pangyayari bawat araw. Dating payapat tahimik ang aking mundo, subalit ito'y naging magulot maingay nang dumating sa buhay ko ang aking nakaririnding kasintahan. Umiral na naman ang pagkaparanoid mo. Bakit ba yan laging sinasabi mo? Palibasa wala ka na maisip na palusot? Hindi ako nagpapalusot dahil hindi rin ako nagsisinungaling. Advance ka lang kung mag-isip eh. Nilalagyan mo ng mali siyang lahat ng nakikita mo. Sus, obvious naman. Lagi siya pumupuso sa mga post mo sa Facebook. At ang gaganda lagi ng comment niya, ha? Tapos, pupusuan mo rin. Hindi lang siya, Debbie. Marami sila. Kahit na. Iba talagang kutob ko sa malditang yun eh. Dahil ikaw lang ang nag-iisip ng masama. Puro negative ang iniisip at lumalabas sa bibig mo. O bakit yun naman na totoo ha? Ayaw mo lang aminin. Problema mo na yan. Kung ayaw mong maniwala sa akin. Ganito na lang, Oswald. Ibigay mo sa akin ang password ng Facebook mo. Ibinigay ko na sa iyo noon, di ba? Pero ano ginawa mo? Lahat ng kaibigan kong babaeng pinagsasalosan mo, nakablock na. Tapos yung iba, inaway mo pa. Ang dami kong kaibigan at kamag-anak na nagalit at nagtampo sa akin dahil sa kagagahan mo. May nakita kaya ako ron? Nilalandi ka ng isa mong kachat? Pero nakita mo rin bang nakikipaglandian ako sa kanya? Hindi naman, di ba? Malay ko ba kung meron kang fake account at naroong lahat yung mga babae mo? Debbie, kung wala kang tiwala sa akin at hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko, huwag mo na lang akong kausapin. Sa totoo lang, pagod na akong unawain at pagpasensyahan ka. Ay, ano nga na gusto mo mangyari? Ba, ikaw? Ano ba gusto mo? Sabihin mo lang at madali akong kausap. Sa tono ng pananalita mo, parang gusto mo na makipag-break sa akin, ha? Para ano, ha? Para maging malaya ka sa pambababae mo? Ayoko na talaga, Debbie. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit natin pagtatalo. Okay sana kung may nangyayaring maganda sa pag-aaway natin. Ang kaso, lalo kang nagiging paranoid. Kasi nga may tinatago ka sa akin, kaya ilabas mo na. Ako, sasayangin ko lang ang oras ko sa'yo. Diyan ka na nga. Teka mo, sandali sa pupunta. Bumalik ka dito. Sandali lang, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Kinakausap pa kita, kaya wag mo ko tinatalikuran. Wala kang kwenta kausap. Naririndi na ako sa paulit-ulit mong litanya. Sinasadya mo awayin ako para makakita ka ng dahilan maghiwalay tayo. Hindi ako kundi ikaw ang lagi nag-uumpisa ng away. At kung lagi tayong ganito, mas mabuti pa mag-break na lang tayo.